Pinag-aaralan ng PhilHealth ang pagtakda ng ceiling price na pwedeng sigilin ng mga pribadong ospital. Malaking tulong yan kung sakali, lalo't posible pa raw tumaas ang gastusin sa pagpapagamot sa Pilipinas ngayong 2025, base sa isang pag-aaral. May unang balita si Maki Pulido. Umabot ng mahigit 400,000 pesos ang hospital bill sa pagpapaospital ng mister ni Leonora nang putulan ng paada sa komplikasyon sa diabetes at ma-stroke pagkatapos ng operasyon noong nakaraang Nobyembre. Nang ibawas ng personal insurance, PhilHealth at PWD discount, may natira pa ring 65,000 pesos. Inutang na ito ni Leonora at binabayaran hanggang ngayon kada sweldo. Bakit pagka may sakit ka na, pinapahirapan ka para sa bill. Samantalang pag wala kang sakit, nung may trabaho ka, nandyan yung tax. Yung PhilHealth, one-time deduction lang naman po yun eh. Tapos napakaliit pa. Nagulat nga ako dun sa bill namin, mas malaki pa yung discount ng PWD. Walang binabayaran ng 80 anyos na si Magno Galgana kung nako-confine siya dahil sa sakit na COPD. Pero bilang outpatient, nagdarasal na raw siyang may makatulong sa kanya. Kahit kasi may discount, mabigat pa rin ang kailangang bayaran para sa check-up, laboratory at gamot. Mahirap talaga. Lalo na sa kamukha ko na isang senior. Mukhang bibigat pa ang medical bills ngayong taon. Sa isinagawang Global Medical Trends Survey ng Willis Towers Watson, isang multinational insurance company, nitong taon posibleng tumaas ng mahigit 18% ang medical cost sa bansa. Hindi raw maiiwasan ang pagmahal sa pagpapagamot, sabi ni Dr. Jose De Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines. Wala tayong choice. Ganun talaga. Lahat po'y tumaas. Mga medical supplies, lahat po, pati sweldo ng ating mga nurses. So, expected po na ang hospitalization tataas din. Para sa PhilHealth, makakatulong dapat ang pagtaas nitong Enero ng 50% sa case rate ng nasa 9,000 PhilHealth packages. Ang problema, ayon sa PhilHealth, sumasabay ang pagtaas ng singil ng mga ospital sa pagtaas ng mga benepisyo ng PhilHealth. Wala raw kasing batas na magre-regulate sa paniningil ng mga ospital. At ating hiling din sa ating mga ospital at sa ating mga doktor na sana ay huwag namang sabayan ng pag-i-increase din ng kanilang paniningil o ng kanilang presyo. Dahil walang regulasyon, pinag-aaralan ng PhilHealth ang pagtakda ng ceiling price na pwedeng singilin ng mga pribadong ospital. We need to negotiate with the facilities and with the doctors, and also with that, we need to get their actual cost para alam po natin kung gaano natin kataas or gaano kababa isi-set yung ating fixed co-payments. Pero sabi ng Department of Health, dapat lang magpakitang gilas ang PhilHealth. Sa ngayon daw, mahigit 40% ng gasto sa pagpapagamot sagot ng pasyente. 10% lang ang naibabawa sa hospital bill dahil sa PhilHealth. Mas mataas pa ang nakukuhang tulong ng pasyente mula sa medical assistance ng DOH. Ang trabaho ng PhilHealth ay bayaran ng benepisyo ng mga miyembro nito. At para mangyari yun, dapat mabilis yung bayad. Ikalawa, yung pag-estima ng amount na ibabayad, tama. Sana nga raw may magbago, sabi ni Leonora. Dahil nang mabaon sa utang dulot ng hospital bill, halos hindi na niya mabili ang mga gamot na kailangan ng kanyang mister. Sa totoo lang, dinadaya ko na yung gamot niya. Meron siyang 3 times a day, twice a day ko na lang. Meron siyang twice a day, once a day na lang. Dinadaya ko lang para lang siya makainom. Sandamakmak yung reseta niyan eh. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.